morning, good afternoon, and good evening, fam, and welcome back to our channel. So, kakarating ko lang from work actually. So, start ko na ang vlog kasi busy ang ating daddy sa work. Pero, dahil lunchtime na din, nag-extend ako sa work until 12 today. Medyo nahihilo na ang lola nyo. Pero, we will do our vlogs and magluluto muna tayo ng lunch. And bago pala ang lahat, dahil maganda ang weather today. Ay, hindi pala. Medyo nagka-cloudy na pala siya. Kanina super init, fam. Na medyo malamig. Ayan, ang courtyard. Pero parang nagka-cloudy na siya. Well, ang forecast naman for this week is maganda na. So, excited na ang aming bisita na makarating ng Calgary at Babanff na naman po ang Alba Fambam. Tour guide na nga po kami ng lahat ng mga pumupunta dito sa Calgary. So kung gusto niyo pong mag-book sa Alba Fambam, please comment down below. Itutour namin kayo sa Calgary at papuntang Banff at Lake. So andito ang daddy. Naging anong tawag doon? Tour agency. Travel agency na po. So fam, good morning. So ako nga ang naatasan ni Mami na magluto ng lunchtime. Kasi ang sabi niya, fam, nagkikrave daw siya ng napanood niyang Japanese. Yung tonkatsu. Whatever. So, hindi ko naman alam yung process, pero ang gagamitin lang natin for today ay liempo ba yun? Or pork chop? Pork chop. Meron lang kami pork chop eh. Tapos, ang aming yung favorite natin. crispy fry. Crispy Ito is spicy fry. to. Yeah. Spicy crispy fry. Tapos egg. Binabad ko na nga yung isa. And, Panko. literal yan. May panko. Panko. Ano talaga yan? Breadcrumbs talaga. Breadcrumbs. Oh, diba? Oh, Kikuman. Japanese style. True. Tsaka medyo 3 months na tong hindi pa nagagalaw, fami. So, gagalawin ko na. So, sabi ko kay Mami, gusto ko talaga yung legit. So, ganito lang yung ginagawa niya eh. Hopefully, parehas yung resulta. Kasi fam, alam nyo ba, sa gabi, medyo hindi ko alam, nagmi-me time yan si daddy. Ang pinapanood niya mga pagkain. Hindi ko rin sasabihin niya sa umaga talaga, sasabihin niya yun yung pinanood niya. Tapos Masarap yung mga Japanese na street food. Tapos yung mga Japanese ramen na 100 years na. Oo, yung mga sa mga Fukuoka mga or Osaka. Yun yung history. mga pinapanood ko. Yeah. History ng ano. Pero alam nyo ba, fam, dahil nga gusto namin mag-diet, pero hindi ko alam bakit yun ang pinapanood niya. Pagkain pa rin. So, ayan. I-try lang namin kung anong recipe ng Japanese. So, nasa third step na ako. Yeah, there you go. So, dito na tayo sa breadcrumbs na. Sige natin na lang niya eh. So, yung mga nagluluto talaga dyan, pa-comment kung paano to hindi masunog. Kasi feeling ko masusunog siya pagka drop dito sa... Yan, oh. Wow. So, nagpapainit na tayo nagpapainit na tayo ng siguro 6 lang siguro, no? medium lang siguro, dad. Yeah, para hindi siya ganong ano. Yeah. Yan, So, tapos... Chef Lawrence. Hey Google, set alarm for 10 minutes. 10 minutes. Yun ba ang sabi sa Japanese? Hindi. Hulaan ko lang. So, okay, let's do this. Oh. Parang swabe yung daddy, ah. Okay naman siya. Hopefully. Tapos may ano talaga yan, fam, dito. Yun yung ginawa niya eh. May Slice hati-hati. siya. So, makes sense kasi para pumasok yung breading nila or yung flavoring. Pero ayun, tingnan natin talaga kung masarap ba siya or hindi. Tapos, yung sequence niya, ginanon mo na niya. Tapos egg, which is medyo nalalabuan nga ako fam, bakit eh. So, comment down below dun sa mga chef dyan talaga na nagluluto. Bakit ganito? 1, and then 2 sa egg, and then 3 sa breadcrumbs. So, siguro pang padikit ng breadcrumb yung egg, ganon. Siguro. Pero hindi ko talaga siya ma-certain kung bakit siya ganon. Yan, so... Husgahan na natin yan mamaya, daddy. Yeah. Okay. Tapos, breadcrumbs ulit. Babaliktad. So, since wala naman tayong deep fryer, fam. Ito lang tayo. Gagamitin na. Wag na perfect ko to, magbibili kami deep fryer. Okay. Salang natin ang next.
Yan. That's Chef na it. chef. So mamaya fam, huhusgahan natin kung ano tong pinagagagawa ni Daddy. So, lunchtime kami. Mga siguro around 30 minutes. Tonkatsu ala alba. Yan. So, comment down below kayo kung gusto niyo magluto ang Chef Lawrence ng ano. ng kung ano dito sa See you bahay. later, fam. Pabalik muna ako sa office. Bye-bye. Yan. So, dahil lunchtime na nga pa, hindi muna ako magnanap. Magluto muna tayo ng pinapabantayan ng Daddy. At sabay na naman kami magla-lunch. So, after nito, fam, lunch namin, sasakto na yun at susunduin na namin si Kuya Davon. And then, andito na si Kuya Davon, pahinga. Siyempre, mag-play date kami ni Kuya. Siguro, hindi na ako makakapag-nap niyan. Nag-start pala ako today, fam, ng 3 a.m. Tapos to 12 noon. Kasi nag-extend ako. Kasi off ako the past few days. 4 days ata ako nag-off? Yeah. 4 days, 5 days, if I'm not mistaken. So, nagko-cover lang ako ng oras din. Kasi I can pick up, I can give away. So, yun yung flexibility ng work ko, which is good kasi nga I have time with the kids din. And namamanage yung mga gawain dito sa bahay, yung mga errands namin. Kasi nga office hours naman si Daddy and Monday to Friday din siya. So, ako yung nagja-juggle ng mga oras namin to manage it as well. So, intayin nyo ang aming tonkatsu ala alba, fam. So, yeah. There you go, fam. Finished product. Tonkatsu de ala Alba. alba. Tonkatsu Ito pala de yung lunch alba. namin. Meron kaming natira kahapon na nagluto akong pansit. Tsaka ang ating tonkatsu alba. And meron ako ditong siopaw given by my sister Janine. Nagpapa-order na po sila. And with the egg Tingnan and natin yung siopaw ni rice. Janine. Yes. Pag gusto niyo po ng siopaw, pansit, at Shanghai, order lang kayo kay Sis Janine Gilio. Okay. Good. Crispy. The taste. Pam, after few Minutes. Yan. Masarap naman siya, fam. Malambot. Medyo nagulat nga ako, surprisingly, bakit siya malambot. So, naubos conclusion, namin. masarap siya at mauulit siya lagi. No? Sarap, Yeah. sarap siya lang. Satisfied. Sabi ko nga pwedeng pambenta. Nasa recipe na daw siya ni Daddy, Yeah. Pam. Yeah. Lagi-lagi na natin itong gagawin. Hello, fam! Tapos na kami mag-lunch. At binilisan lang namin ni Daddy kasi nga susunduin na pasundo na kami kay Kuya Davon. Dahil nga marunong na si Kuya Davon mag-bike ng 2 wheels. Gusto niya laging dala namin to. Pag susunduin namin siya. Kasi nagpa-practice siya. At dahil napakaganda ng weather lagi na, fam. Walking kami lagi pagsundo sa mga kids. Medyo naka-winter jacket pa rin ako. Medyo malamig pa rin, 10 degrees. Yung hangin. Pag hinahangin. Pero ayan na yung mga puno natin, fam. Meron na silang mga leaves. Yeah. Ayan. Mga kids. So, walking lang kami, fam. Kasi exercise na dito ni Daddy. Na sana magawa niya na yung walking pad. Di ba, Dad? Hello, fam. And nandito na tayo sa bahay. Nakarating na tayo, nasundo na natin ang kuya. And dahil nga maganda ang weather, tambay muna tayo dito sa courtyard. Kasi gusto pa ni kuyang mag-play. So, dito lang din muna tayo. So, habang nandito tayo, let's discuss yung napanood ko sa TikTok regarding our kababayan. So, medyo related kami kasi yung kababayan natin is galing sa Singapore. So, sa mga bago sa channel namin or sa hindi nakakaalam na Singapore din kami galing.
And I've stayed there for 14 years of my life. And si Daddy naman, mga 8 years din. So, nung nakita ko siya sa TikTok at napanood ko yung video niya regarding moving from Singapore to Canada, and then from Canada, bumalik sila ng Singapore. So medyo na-curious ako, bakit? So pinanood ko yung TikTok niya kasi ang sinasabi niya is nag-move sila dito, I think a few years ago. Siguro almost the same as us, pero they decided to go back to Singapore after not even 2 years. So na nag-move sila dito sa Canada, fam, may working permit na sila. So ang working permit is length of 2 years dito. Hindi ko alam, hindi niya masyadong na-detailed yung pathway nila, kung ano yung mga plans nila and everything. Pero ang sinabi lang niya doon, na medyo napapanood ako is after 1.5 year, parang hindi na sila dinecide na i-renew ng working permit. And then afterwards, hindi nila alam siguro kung ano yung gagawin nilang pathway. So fam, nabanggit niya sa video niya na working permit sila dito for 2 years. And then, pareho sila ng asawa niya na may work in BC. Parang 3 hours drive daw from Vancouver. So parang small town siya. Upon renewal of the work permit daw nila, sinabihan sila na hindi na marirenew yung working permit nila. Which is, syempre, tayo as a working permit holder, gusto natin na ma-secure yung pass natin for another years. Singapore, ganun din kami. Every 2-3 years, nire-renew namin yung pass namin. So, parang yun yung in-avoid namin dati na kailangan namin mag-move na with the kids kasi ayaw namin na every 2-3 years, nag-iisip kami kung marirenew ba kami or not. Pero nare-renew naman kami kasi we have a good company. Si Daddy nag-work sa IT company and ako naman, I was a flight attendant in Singapore Airlines, which is flag carrier yun ng Singapore. So, malaki din chance. Pero syempre hindi pa rin natin alam. As long as we are foreign working permit holders sa isang country, wala tayong security, diba? So, syempre ganun din dito sa Canada. So, working permit sila and hindi sila marirenew. Syempre, they think of something na gusto nila, secured sila. Sa video niya, nag-consult daw sila ng consultant and everything. Syempre, alam naman ng mga consultant yan kung ano yung magiging pathway nyo, kung may option pa kayo to stay in Canada, anong option nyo para makaprovide kayo ulit ng working permit, which is the LMIA. And sabi daw ng consultant, they have an option pero baka daw need nilang maghiwalay sa ibang province and ganyan. Pero syempre, nadalawa na lang sila dito sa Canada and gusto syempre nilang magkasama. So parang hindi daw worth it yun. So ang pagkakasabi niya dun sa video niya, to cut it short, nag-reach out sila sa Singapore employer ulit nila kung pwede silang bumalik. And of course, siguro they have good working ethics and okay naman sila sa company. Tinanggap ulit sila. Na-process agad yung working permit nila sa Singapore. So, mas pinili nila na bumalik ng Singapore. So, kesa i-choose nila yung other options dito sa Canada na magkakahiwalay sila ng asawa niya. Which is, syempre, iba-iba naman talaga naman tayo ng preference, diba? And coming here sa Canada, pag mag-isa ka or wala ka namang kakilala, syempre, ano talaga, malulungkot ka, syempre madedepress and stress ka. Eh, lalo na dalawa lang sila, tapos maghihiwalay pa sila, diba? So, I think, iba-iba tayo ng opinion sa ganung sitwasyon. May iba magsasabi na, nasa Canada na kayo, sana ginawa nyo na yan, or kinontinue na niya na konting sacrifice lang. Pero syempre, iba-iba nga naman talaga tayo ng disposition sa buhay, diba? Kung ako, nakaka-relate sa kanila kasi kami din ni Daddy, before we moved to Canada, we have this option na babalik din kami ng Singapore if everything's fail. With my kids, with our 2 kids. So, si Daddy, kinausap niya ang kanyang employer kasi in case everything's failed, babalik kami ng Singapore.
kung tatanggapin pa rin siya. And yun yung pinanghahawakan din namin kung babalik kami. Meron din namang few years na pwede akong bumalik sa Singapore Airlines as my position doon na senior flight attendant within certain span of years. And we are prepared naman sa mga plan A, B, C, D, E, F, G hanggang Z. Lagi kami nag-brainstorm ni Daddy regarding sa mga ganyang plano kasi hindi naman namin pina-perfect lahat ng plan namin, pero we are fortunate and very thankful kami sa Canada kasi here na permanent resident agad kami, unlike sa Singapore na I've been staying there for 14 years and never had a chance to get that permanent residency na security namin. Pero I'm still thankful sa Singapore. Grabe. Doon ako nag-grow, everything. Doon ako nag-adulthood. My first job, my single life, to get married, na nagkaanak. Doon talaga lahat. So, half of my life is Singapore life. So, thankful ako sa Singapore. Here naman sa Canada, we are so blessed din kasi ito yung pinapangarap namin na magkaroon ng permanent residency sa isang country na matatawag naming home. Naintindihan ko din naman yung choices ng kababayan natin. Kasi kung doon naman sila masisecure din and mas okay na stable din sila, why not going back to Singapore? Kasi Singapore is a great country as well. And iba-iba naman talaga tayo ng mga destiny. Siguro hindi din to para sa kanila. Pero at least they tried, diba? Kasi kami din, nung mag-move kami dito, sabi namin ni Daddy, hindi natin malalaman kung hindi natin itatry. Kahit na may mga anak kaming bit-bit noon. Infant pa si Leah noon and toddler pa si Davon. Pero dahil we want to take the risk and we want to try it, nag-go for it kami. And we are so blessed and thankful and grateful na everything's followed sa mga plans namin. Of course, hindi naman lahat smooth yung nangyari sa amin. Siyempre, may mga sacrifices, may iyak moments pa ako noon, and ang daming learnings, independency, kasi dito talaga kami lang fam. As in, kami lang ni Lawrence at ang mga bata. We have friends, nag-build na rin kami ng community, pero they have their own lives. Foreign country pa rin sa amin to nung start, kasi nag-start kami from scratch. So, lahat bago, lahat nagsimula kami from bottom to where we are right now. Lahat naman naging okay and thankful kami. I have my job, similar to what I have in Singapore. Hindi nga lang ako nagpa-flight na, but still in aviation industry, which is close to my heart. And si Daddy din, nasa IT pa rin siya, which is similar halos din sa work niya sa Singapore. Sa kababayan natin na bumalik na Singapore, siguro, yan yung para sa inyo. And why not, pag may nag-open doors again dito sa Canada na may pathway ulit kayo or you wanna try again, baka mas okay din na itry nyo ulit. Alam namin na hindi madali talagang mag-move to another country. Iba-iba tayo ng, iba-iba tayo ng disposition sa buhay, as I've said nga. Na-relate ko lang yung sarili ko kasi 14 years din sila sa Singapore, move sila dito sa Canada, almost the same year ata, or nauna lang kaming 1 year, something like that. Nalungkot naman kami na ganun yung nangyari sa kanila dito, pero they choose to go back para less stress na nga naman sa kanila. Nag-consultant na sila, hindi pa rin nila alam kung ano yung security nila dito. So, okay na rin siguro yung ginawa nila. Kasi for us, kung wala din naman kaming magiging option for PR pathway or maging permanent residency kami dito, we will go back to Singapore for sure. And yun lang fam, di ba? Ang haba na ng mga pinagsasabi ko dito fam, nagkwento lang tayo. Asa na ba ang ganda ng weather fam? Enjoy the weather here sa courtyard namin, na mayroon ng may mga green leaves na ang aming mga puno dito. So, ang ganda-ganda. And yun lang. Siguro continue namin dito kasi it's a weekend and later, magpa-family time na naman kami. We always do that every weekend. Kaya excited ang mga bata.
So sa mga nakaka-relate kung saan man kayo galing na country or nung nag-move kayo dito sa Canada, anong mako-comment nyo doon? Should they stay and take the risk? Or okay lang na ginawa nila yon for their own sanity and security? Kasi iba-iba syempre tayo ng opinion. Iba-iba din tayo ng pinagdaanan, pinanggalingan. So, yun lang. Para kasing iba-iba ng kwentong buhay ng mga kababayan natin dito sa Canada. Siguro kailangan na namin pumasok, fam, no? Pero masyado ko nang na-enjoy ang weather ngayon. Susunduin na din namin si Lian in a while after daddy's work kasi nag-work pa ngayon ang daddy. And we'll see you later.